ng ating minamahal na Apo Conching. Sumainyo ang kapayapaan, kay buti ng Ama, kay dakila niya. Ang bawat pahintulot niyang kaganapan sa mga anak niya, hindi niya ito niloloob na abutan sila ng ipapapasan na gupong-gupot, lubmok na lubmok. Kundi tinitimbang niya, sinusukat ang kakayahan kung hanggang saan nila ito'y makakayanan. Kaya't sa bawat binahagi niya, sinisigurado niyang lahat ng mga anak niya may kaloob na siya. Kaya't kung tunay lamang siya ang tatanggapin, kikilalanin at tuwirang manguna, sino nga mga anak niya ang hindi nakausad, nakapagtaglay ng lakas habang sila ay nakikipaka sa mga dulot niyang pasanin nila. Sumainyo ang kapayapaan, pagharian kayo. Habang hinahanap mo ang matuwid, kay hirap na makita. Sapagkat ang matuwid ay walang makapagbibigay nito maliban ang Ama. Habang hinapuap mo ang liwanag, kahirap mong mabanaag, sapagkat walang makapagbibigay nito maliban ang Ama. Habang dinadama mo ang tunay na pag-ibig, kahirap maramdaman, sapagkat walang makapagbibigay nito maliban ang Ama. Habang pinipilit mong magpakabuti, kay hirap mong maabot, sapagkat walang makapagbibigay nito maliban ang Ama. Habang minimithi mong magpakabanal, puro sakit ang dami mong pinagdaraanan, sapagkat walang magbibigay nito maliban ang banal. Kaya't sa lahat ng pinagsusumikapan at pinagsusumakitang gawin ng tao, upang tamuhin ang tunay na kaluwalhatian, kay hirap pakibakahan, suungin ang laban. Sapagkat hindi ito laban ng palaro lamang na kapag malakas kay makatatakbo ka. Hindi ito palaro ng paligsahan ng talino't galing na kung matalino ka, magaling kang magmemorya, magaling kang magtanda, maitatala lahat sa isip mo, at pagdakay titindig ka, masasabi mong mga dapat sabihin mo. Kaiba ang nais ng Ama na maganap sa mga anak niya. Ang tunay na madama, makilala at tanggapin siya. Kaya naman dahil sa kaiba na gusto mong mangyari bilang anak kanyang maiba ka sa sanlibutan, tunay na kay hirap nga ng iyong mga pinapakibakahan. Subalit sadyang hindi mo ito kakayanin bilang tao. Kaya naman, ang patuloy mong hinahanap na Ama mong sa iyo'y magbibigay liwanag, lakas, sigla, galak, kapayapaan, at tunay na tagumpay, huwag kang sa Kanya'y mawawalay. Huwag kang sa Kanya'y lalayo. Huwag kang sa Kanya'y lilihis ng daan, sapagkat mahirapan mo siyang ganap na kamtin. Kaya't sa lahat ng mga nagnanasa
na siya'y makilalang lubos pa. Ang salita niyang patuloy na hinahanap, patuloy na ninanamnam, binubulay-bulay, pinagninilayan, hindi ang salita ng tao na makapagdudulot ng sakit ng loob mo kung di maganda sa pandinig mo. Hindi ang balitang nakakatakot na kung hindi ka malakas ang loob, di makalalaban ka. Hindi ang gawang hindi kaaya-aya sa iyong pananaw na kung di mo kayang tanggapin, matatangay ka. Kundi ang patuloy mong hahanapin ay ang gawang mabuti ng Ama, ang mga salita niyang nagbibigay sigla at buhay sa iyong mahina na humihinang pananalig at pananampalataya. Kaya naman pala, dahil yaon ang gusto mo at nasa, tunay na hindi ka nga pala niya ihiwawalay sa Kanya. Tunay na hindi ka nga pala niya pagbibigyan ng mga kahinaan, ng karupukan, hindi ka babahaginan ng kadiliman, sapagkat ang lahat ng hinahanap mong yaon, tanging siya ang magbibigay. Nang dahil siya'y sumasayo at ika'y sumasa Kanya, tunay na nasusumpungan mo ang lahat ng mahirap na paggagaan niya. Ang lahat ng mabigat ay di mo kaya. Ngunit siya, dahil siyang tunay na magulang mo, hindi niya pinapasa ng di mo kaya, palagay mo may kay bigat, kay hirap, habang ika'y umuusad. O aking Ama, ang may pandinig sa kanila ay nakarinig, at ang tuwirang ikaw ang ginusto't hinanap, mapagtatanggupayan ang lahat. Nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam. Sadyang ang kay hirap talakayin ng iyong kabanalan, kung ang mga makikinig ay di mawawawaan. Subalit sadyang kay butit kay bait mo, tunay na ang mahirap para sa mga anak mo ay patuloy mong hinahanap kung paano mapagagaan sa kanilang lahat. Nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam. Buhay ba ang Ama? Buhay ba ang Ama? Sino nga ang taong kapag may karamdaman at nararamdaman niya yung sakit na hindi man lamang nakapagbuntong hininga? Wala. Lahat ay mapapabuntong hininga sa sakit. Sapagkat ayaw mo man, pati hininga mo'y nadadamay kapag ang sakit ang nararamdaman mo. Sino nga ang may pasanin at dinadalang mahirap na hindi ka mapabubuntong hininga? Wala. Dahil sa pagbuntong hininga mo, doon mo hinuhugot ang tunay na lakas mo para makayanan mo ang pinapasan mo sa palagay mo'y kay hirap at kay bigat. Sino nga ang nagsusumakit sa mabuti na hindi siya mahihirapan sa paggawa ng mabuti kung ganang katauhan lamang? Sapagkat ang mabuti ay hindi ginawa ng banal lamang, kundi ng tunay na banal. At di ginawa ito ng tao, kundi ng tunay na Diyos, Ama. Kaya't sa makatwid, walang makakagawa ng tunay na kabanalan. Walang makapagbibigay ng tunay na kabanalan maliban ang tunay na pinagmumulan ng banal at kabanalan. Kaya mga mahal, sa inyong mga buhay, walang mabibigkas na kay sarap sa piling ng Espiritu Santo kung hindi mo pa naranasan at nadama ang kay sarap na sinasabi mo. Walang makapagsasabing mahiwaga ang Diyos kung hindi mo pa naranasan ang hiwaga na dulot niya.
Hindi mo pa masasabing mahimala ang Diyos kung wala ka pang naranasan na pinakita sa iyo o nagawa mong kahimalaan niya. Hindi mo maipagsisigaw ang buhay siya kung hindi mo nakilala kung papaano siya kumilos na sadyang siya'y buhay pala. Hindi mo nga masasabing buhay na buhay ang Diyos kung hindi mo nga siya tuwirang napatotohanang buhay sa iyong buhay. Kaya't ang lahat ng sinasabi ng mga propeta ay sadyang napatotohanan na nila bago nila isinalaysay, bago nila naisabuhay, sapagkat sila mismo ang unang pinakitaan, ang unang ginamit upang mahayag ang kahiwagaan, ang kadakilaan, at ang katotohanan ng Ama. Kaya ang mga propeta, ang mga hinirang na hari, ang mga hinirang na tunay na mga kinalugdan, ang siyang nagpapatotoo ng amay buhay, tapat, kailanpaman. Kaya nga, ang mga nakarinig naman at nakadama ng mga pahayag nila at nakipagtotoo, nakilala din nila ang katotohanan ng mga inulat nila ng mga nahayag na sila ay nagpakasakit din. Kaya naman, habang inuulat nila ang pawang katotohanan ng Ama, hindi nila kayang sambitin niyaong sila lamang. Kaya't ang Espiritu niya, ang kaantabay nila, ang kasama nila, ang sumasa kanila, ang tunay na nasa kanila, habang sinisiwalat nila ang tunay na katotohanan. Sapagkat wala ngang tao na makapagsisiwalat ng katotohanan ng Ama maliban siyang pinagmula ng katotohanan, yaon ay ang kanyang espiritong tinataglay ng mga anak niyang naghahayag ng kanyang katotohanan. Kaya naman ang anak na kabugtong-bugtungan na ipabatid lahat ang kanyang kaalaman mula sa Ama, sapagkat mismo siyang patotoo. Siya ay pinagmulan ang kaharian. Siyang nagmula sa kaharian. Siyang tunay na isinugo, siyang tunay na ibinaba, siyang tunay na nagpatotoo, ang pinagmulan niya ay tunay na Ama. At Ama na tatawagin ng kanyang mga anak. Alalaumbaga, wala nga magpapatotoo sa hindi pa nakikita ng tao. Kaya't ang nagbigay patotoo ay ang tunay na nakakita. Wala nga maghahayag sa hindi kakilala ang hinahayag niya. Kaya naman ang tunay na naghayag ay ang tunay na nakakakilala at tunay na kilala ang hinayag niya. Yaon ay ang nagmula sa tunay na Ama. Yaon ang binaba na tunay na anak. Yaon ang nagpatotoo sa lahat ng katotohanan na kung tatalakayin dito sa mundo na hindi sadyang mapapatotohanan, mahirap tanggapin, mahirap paniwalaan, mahirap ito maisabuhay. Mga mahal, tunay na kay hirap ng patotohanan ng katotohanan, subalit kay hirap pabulaanan ang katotohanan. Kaya't ang katotohanan ay mapapalaya ang sinumang nasa kalipinan ng hindi katotohanan kung tatanggapin ang katotohanan na nagmula sa tunay na katotohanan. Sumayin niyo ang kapayapaan, pagharian kayo, kaya nga't ang katotohanan ay hindi matatanggap ng hindi makatotohanan. At yan ang pawang katotohanan, ang makakaunawa lamang, yaong tumanggap na, nakakilala na, sa tinanggap niyang tinatawag niyang Ama. Nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam. Kaya naman ang bawat pag-uulat, idinaan ng Ama sa pamamagitan ng Espiritu niya ng hayagan na inuulat ng mga anak niyang pinag-ulat niya sa sanlibutan. Ayon kay Daniel, habang ako'y nakatingin, may naglagay ng mga trono. Naupo sa mga ito ang nabubuhay magpakailanman. Kumikinang sa kaputian ng kanyang kasuutan at parang lantay ng lana ang kanyang buhok. Ang trono niya ay nagniningning. Ang mga gulong nito ay apoy na nagliliyab. Waring agos ng tubig
ang apoy na binubuga mula sa trono. Ang apoy na bumubuga mula sa trono, ang naglilingkod sa kanya'y 1,000,000. Bukod pa sa milyon-milyong nakantabay, humanda na siya sa paggagawad ng hatol at binuksan ang mga aklat. Dahil sa kilakilabot na mga bagay na sinasabi ng sungay, nakita kong manood hanggang sa mapatay ang ikaapat na hayop at ihagis sa apoy. Yang ibang hayop ay inalisan ng kapangyarihan, ngunit pinanatiling buhay ng kaunti pang panahon. Patuloy ang aking pangitain. Ang nakita ko naman ay isang tila taong nakasakay sa ulap. Bumaba ito at lumapit sa nabubuhay magpakailanman. Binigyan siya ng kapamahalaan, ng karangalan at ng kaharian. Siya ay paglilingkuran ng lahat ng tao, bansa at wika. Ang pamamahala niya ay di matatapos at hindi mawawasak ang kanyang kaharian. Sa panahon ni Daniel, ito ang iniulat, sapagkat hindi pa ito napapatotohanan ng tao sa panahong yaon, at hindi pa ito napatotohanan, kaya't hindi pa ganang mapapaniwalaan. Ngunit umusad ang panahon na patotohanan ng katotohanan, ang ibinaba ay hari ng pinakahari, at ang naglagay sa tunay na hari ay ang pinagmulang pinakahari ng lahat. O aking mga mahal, ang buhay ng pinalagaang ama, ang nangalaga, ay walang dilit iba, kundi ang espiritu niyang buhay na totoo. At ipinahagi sa anak upang ipamahagi sa lupa, na kung papaano pang patotohanang tunay na siyang liwanag, tunay na siyang luklukan, tunay siya ang lahat sa lahat. Kaya nga't kung papaano pinakikilala ang katotohanan, ang buhay na hindi nababatid ng tao, ipinakilala kung papaano ang buhay na ito ay nagmula sa pinagmulan. Alalaong baga, hindi nga ganang maaabot ninyong lahat ang aking tinuturan. Hindi nga ganang inyong mawawawaan ang saki sinambit sa harapan. Hindi nga ganang inyong mararamdaman ang aking pagluwan. Ngunit kayong mga may pandama, kayo nga'y nakadama. Ang may pandinig ay nakarinig. Sumainyo ang kapayapaan, pagharian kayo, mga iniibig ko't minamahal na totoo. Alalaong baga, sino nga ang magpapatotoo ng mga kahiwagaang hindi nakikita ng tao? Sino nga ang magpapatotoo ng magaganap bukas makalawa? Sino nga ang magpapatotoo sa mga daratal na panahon pa? At sino nga ang bubuhay sa lahat ng tao sa mundo? Sino nga magsasabing bukas makalaway sisikat ang araw? Ni wala nga magsasabi ni tao man lang, sapagkat sino mang makapangyarihang taong nilang, hindi niya masasabing bukas ay sisikat ang araw at mamaya ay hindi sisikat ito. Sapagkat walang binigyang katalinuhan at karunungan nang mabatid ang ganito upang mapatotohanang ang tunay na nakapagsasalita ng bukas mamaya at magpakailanman, yaong tunay na nagbibigay buhay. Sumainyo ang kapayapaan, pagharian kayo. Subalit ang mga anak niyang nagtitiwalang totoo, sa mga aral ay nagsasabuhay at tumatanggap na ganap, tuwirang nagtitiwala sila sa kanyang gagawin, at tuwirang maniniwala sila sa kanyang hiwagang tutuparin. Sapagkat sila ay binuksan ng pangunawa, sapagkat sila ay nakadama sa kanyang pagmamahal, sapagkat sila ay naniwala sa kanyang magagawa, sapagkat sila ay tunay na mga nakaunawa nga. Sapagkat hindi nga nila magagawa ito kung di ganang kalooban at pinagkaloob ng Diyos Ama. Sa buhay mo tao, walang kailangang maganap, kundi ang maging ganap at maging dapat ka sa pananaw ng Ama at maging marapat ka habang nabubuhay sa harapan niya. Nek karameneyahanam, nek karameneyahanam, nek karameneyahanam. Mahirap magpatubo sa bato,
Mahirap lumalim ang ugat sa buhangin. Mahirap magtulsak sa putik na malambay. Mahirap bumuhay sa hindi marunong tumanggap ng mga hiwaga at di kayang liripin, ng mga salita na di kayang bigkasin, na mga salitang nagbibigay buhay sa isang marupok, sa isang bato ang puso. Mahirap maniwala ang tao sa lupa ng tunay na hiwaga ng amang dakila. Kaya't ibinaba ang magpapaniwala sa taong tatanggap kakamti nitong ganap. Mahirap bumuhay sa tubig na malabo. Mahirap magbigay ng tunay na kalusugan, ng mga kabanalang matuturuan ay tao lamang, hindi ng hayop, hindi ang bagay, ni hindi ang halaman. Mahirap kamtin ng taong bulag ang aking gagawin na di niya masisilayan. Mahirap marinig ng taong bingi ang aking katapatan, katotohanang salita kong aral. Mahirap mabuhay sa patayang damdamin, mahirap tamanggap ang patay na turingan. Mahirap kamtin ang di nagsasalang-alang sa tunay na may-ari ng kanyang buhay. O kay sarap na ibigay sa sanlibutan, ang saki ay katapatan sa may pangunawang nilalang. Kaya naman patuloy na nagbubukas sa nilalang upang patuloy na maragdagan ang saki malilikom na tuwiran. O kay sarap na dumama, na masarap ang paghinga. O kay sarap na namnamin ng mayroong panglasa. O kay sarap na tumanggap ang tunay na may liwanag. O kay sarap na magsabuhay ng mga nakaunawa na. O kay sarap na magsambit sa tuwirang nakadama. O kay sarap na maghayag sa tunay na nakaunawa, pagkat ama'y iniisip nila at dinadama. O kay sarap na bahaginan ng saki kabanalan ang tuwirang may kalinisan, puso nilang taglay. O kay sarap na ihayag at kay sarap iniulat ng amang kalahat-lahatan, kanyang kalaliman. Ang may pandinig ay nakarinig, ang may mata'y nagliwanag.
Nekarameneya hanam, nekarameneya hanam. Buhay ba ang Ama? Buhay ba ang Ama? Kaya't ayon kay Juan, nang malapit na si Nathaniel ay sinabi ni Jesus, masdan ninyo ang isang tunay na Israelita, siya hindi mandaraya. Tinanong siya ni Nathaniel, paano ninyo ako nakilala? Sumagot si Jesus, bago pa tawagin ni Felipe, nakita na kita nang ikaw ay nasa ilalim ng puno ng igos. Rabbi, kayo po ang anak ng Diyos, kayo ang hari ng Israel. Wika ni Nathaniel. Sinabi ni Jesus, nanampalataya ka ba dahil sa sinabi ko sa iyong nakita kita sa ilalim ng puno ng igos? Makakikita ka ng mga bagay na higit kaysa rito. At sinabi niya sa lahat, tandaan ninyo, makikita ninyong bukas ang langit at ang mga anghel ng Diyos ay manhikmanaog sa kinaroroonan ng anak ng tao. Kay hirap paniwalaan ang di pa nasisilayan. Kay hirap pakinggan ang di mo maunawaan. Kay hirap tanggapin ang mabigat sa iyong kalooban. Kay hirap umoo kung di mo kaya ito. Kay hirap magsalita kung ikaw ay umal. Kay hirap humakbang kung masakit ang iyong paa. Kay sakit sa iyong ulo kung anong iniisip-isip mo. Ngunit kay gaang lahat nito kapag Ama ay sumasayo. Heche karamoleya ne karaneya, haleya karameneya, ne karameneya hanam, ne karameneya hanam. Sapagkat maliwanag ang pawang katotohanan, walang nakabatid ng padatal at paglisan, maliban ang nakabatid nga at may batid ng lahat. Walang magsasabing may mabubuhay bukas at may mamamatay, maliban ang tunay na bumubuhay at nakamamatay ng buhay. Walang ang makapagsasabi ng takda ng sinuman, maliban ang totoong pinagmula ng takda. Walang makapagsasabi ng bukas makalaway kay babangon at ikaw ay luunlad, muli ang buhay. Maliban nga ang nagpapaunlad at nagpapasibol ng mga halaman. Walang makapagsasabi ng kalahat-lahatang katotohanan, maliban ang makatotohanan sa buong sanlibutan. Maging sa kahariang pinagmulan. Nek karameneya hanam, nek karameneya hanam. Kaya't maniniwala ka lang ba kapag nakita mo na ang salita ng Ama sa buhay mo? Tao, dapat paniwalaan mo na, hindi pa man nagaganap ito. Tanda ng hindi pag-aalinlangan mo, kundi tapat na paniniwala mo sa Kanya. Nek karameneya hanam, nek karameneya hanam, nek karameneya hanam. Sapagkat paano mo pang nasabing matibay ang pananalig mo, sa nakita mo na kaya ka lamang naniwala. Ang tunay na pananalig na walang pag-aalinlangan, yaong tinanggap niya at pinaniwalaan, sa puso niya'y hindi nag-aalinlangan, bagamat wala pa siyang nasisilayan. Doon hindi mo madadaya ang Ama mo na tunay na tapat na pinagsabihan mo, nananalig ako sa iyo. Nek karameneya hanam, nek karameneya hanam. Kaya nga tulad ni Nathaniel, ang maraming nilalang. Kaya lamang naniwala sa sinabing, hindi ka pa man naparito, nakita na kita sa puno ng igos tao. Nek karameneya hanam, nek karameneya hanam, nek karameneya hanam. Mapapalad ang nagtitiwala sa mabuting balita at hinayag ng Ama sa lupa.
sapagkat doon napapatotohanan mga anak niyang sumasambay tapat at sa kanya'y kumikilalang ganap. Nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam. Tulad ng karamdaman na walang sinumang nakababatid kung kailan siya gagaling, subalit nang dahil niloob ng Ama, gumaling siyang walang kamalayan ng sinuman. Mahal na mahal ko kayo, tuwiran kong tinuturan, mahal na mahal ko kayo. Nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam. Kaya't ayon sa pahayag ni Daniel, nang dahil buhay ang Espiritong nangusap sa kanyang panahon, maging sa mga panahon ng mga hinirang ng humirang na hinirang ng Ama na binaba sa lupa, ay buhay din, magpahanggang ngayon, sa mga hinihirang at tunay na mga hinirang. Pagkaraan ito'y sumiklabang digmaan sa langit. Naglaban si Arkanghel Miguel kasama ang kanyang mga anghel at ang dragon. Kasama naman ang kanyang mga kampon. Natalo ang dragon at ang kanyang mga kampon at pinalayas sila sa langit. Itinapon ng dambuhalang dragon ang matandang ahas na ang pangalay Diablo Satanas na dumaya sa buong sanlibutan. Itinapon siya sa lupa, pati ang kanyang mga kampon. At narinig ko ang isang malakas na tinig buhat sa langit na nagsasabi, dumating na ang pagliligtas ng Diyos. Ipinamalas na niya ang kanyang kapangyarihan bilang hari. Ipinamalas na ng Mesiyas ang kanyang karapatan, pagkat pinalayas na sa langit ang umusig araw at gabi sa mga kapatid natin. Nagtagumpay sila laban sa Diablo sa pamamagitan ng dugo ng kordero at ng kanilang pagsaksi sa katotohanan. Hindi sila nanghihinayang sa kanilang buhay. Kaya't magalak kayo, kalangitan, at lahat ng naninirahan diyan, subalit kalagim-lagim ang daranasin ninyo lupa at dagat, sapagkat ang matinding puot ng Diablo ay babagsak sa inyo. Alam niyang kaunting panahon na lamang ang nalalabi sa kanya. Nang makita ng dragon ang tinapon niya sa lupa, tinugis niya ang babaeng nagsilang ng sanggol na lalaki. Ngunit ang babae binigyan ng mga pakpak ng malaking agila upang makalipad patungo sa ilang. Doon siya ay tatago sa loob ng 3 taon at kalahati upang maligtas sa pananalakay ng ahas. Dahil dito, ang ahas na nagbuga ng tubig ang animoy ilog upang tangayin ang babae. Datapwat bumuka ang lupa at hinigop ang tubig na ibinuka ng dragon, kahit naligtas ang babae. Alalaong baga, kung papaano ang isinilang kung saan dinala upang mailigtas, habang pinapapatay naman ang haring sakim, ang mga bata upang walang mabuhay na Mesiyas. Doon naman kumilos ang Ama kung paano ang gagawin. Ikaw tao, hindi ka ba malalanluman, malilimliman, mababalambungan, may lililim, kung saan ka dapat ililim upang ikay maginhawahan, yamang Ama mong sa iyo'y bumubuhay at bumuhay ng karapatan, nang siya'y kilalanin mong lubos, sa iyong piling ay nanahan, Espiritong walang kamatayan. Heche karamaleya ne karamaneya, haleya karamaneya na, ne karameya chaya. Chakaramalayan. Kaya nga't ang mga nagtataglay ng Espiritong buhay sa mga pinagdaraanan, ni misay di natigatig, ni misay di nabahala, ni misay di natakot, sa kabila ng kanilang mga kapwa ay walang tugot. Sapagkat sila nga ay pinatatag, pinatibay ng Ama, yamang pinakahari ang kanilang sandigan at tunay na patnubay upang puksain ang sa kanila'y lumalaban at kumakalaban na mga pangalipin ng kalaban
upang gupuin sila sa kanilang katapatan at maghari ay ang dilim upang mawalay sila sa amang tunay na ama ng kalahat-lahatan. Kaya't ang mga nagtagumpay, pinagbunyi, pinagsigawan, amay walang hanggan. Nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam. Alala umbaga, tao, sumainyo ang kapayapaan. Hatya karamaleya, katulad ng binigkas mo at maliwanag na pinatotoo. Sino nga nagbibigay buhay sa babawian na ng buhay? At sino nga nagbigay taglay ng lakas at tapang upang sambitin ng bibig mo, marapat na patotoong dapat ikay maging ganap sa iyong pagkahirang. Hetya karamaleya na, no karameneyahan na, nang dahil pinaglaban mo ang iyong pagkahirang, pinatotoo naman ang iyong amang tinatawagan, ang salita mo'y hindi ka mapapahiya dahil siya ang iyong pinanaligan. Ne karamahaleya karaneya, etya karamanayahan na, etya karamahaleya, ne karamanayahan na. Tao, kung ang buhay na pinakamahirap ibigay sa inyo'y naibibigay, ano pa kaya ang sa inyo'y dapat na pakinabangan? Sumainyong kapayapaan, pagharian, kayong lubos. Kailangan nyo lamang ang katapatan, patotohanan yung ama sa inyo'y buhay, at kung paano kayo'y tinawagan, puso ninyo'y siya'y kamtan. Hetya karamaleya na karamaleya, nekaramaneyahana, nekaramaneyahana. Buhay ba ang Diyos? Buhay ba ang Diyos? Ay buti ng Ama, kay dakila niya, wagas sa tapat ang pag-ibig niya. Walang baliw magpakailan paman, o taong kanyang mga minamahal. Halina kayo'y magnilay, magbulay ng tuwiran. Anong bagay na nasisilayan kung tao lang ang nagbigay, na may buhay at nabubuhay, wala kahit na magpakailanman. Tanging Ama lamang ang may karapatang bumuhay ng lahat ng may buhay. Kaya't sa puso mong taglay, maari niyang buhayin niyan. Ang sayo'y kagalakan, ang sayo'y katapatan, ang sa iyo'y kasiyahan, ang sa iyo'y katotohanan. Sa isip mo'y maikikintal, liwanag na walang kamatayan. Halina kayo mga minamahal, magnilay at magbulay, magtanto ng tuwiran. Diyos Ama nyo'y di nasisilayan, subalit ang bawat saglit ninyo, wala sa kanyang di nabatid. Lahat ng sa inyo'y buntong hininga, naririnig niya't nadarama. Walang hindi nababasa, laman ng isip nyo tuwina. Walang hindi siya nakita, ng pagpatak ng luhas sa mata. Walang hindi siya nakikita, maging butil ng pawis mo na tumagaktak sa balat mo, maging kukong humaba ito. Walang di siya makikita sa lahat ng kaganapan. Walang hindi siya mababatid sa iyong buhay na taglay. Walang hindi siya
hatid sa iyong anak namin na mahal, na tuwid ang kanyang pinahiram ng buhay. Ang may pandinig ay nakarinig. Hambing sa cellphone, kapag bago ito, full charge, napakalakas. At lahat ng kanyang memory, maganda, napapasok lahat. Dahil bago, habang tumatagal, kung minsan na ibabagsak, kung minsan bumabagsak ng sarili niyang hindi sinasadya, pahina ang volume. Namamatay ang mga memory ay hindi nakapapasok ang pinapasok sa inbox. Lahat ng outbox naburang lahat. Kaya bandang huli, wala nang nagamit na cellphone. Ganyan din ang kaloob sa inyo. Habang malakas ang espiritu sa inyong katauhan sa bagong pagtanggap nyo, napakabilis nyong makadama, napakabilis nyong makaunawa, napakabilis nyong tumanggap. Subalit nang dahil sa inyong mga pinagdaraanan, nababagsak kayo sa pananampalataya kumisan, nawawala kayo sa pagkiging pananalig nyo, kaya't doon pumapasok ng iba't iba hanggang sa nawala na ang kaloob na mainam at natulad na sa cellphone, sira na pala. O tao, hinambing ko lamang sa bagay na ginawa ng tao, subalit ang aking espiritu'y memorya ko'y buhay na buhay ito. Kahit magpakailanman walang makakagaw, makatatalo, lahat ng sinabi ko'y di mabubulaan ko. At walang maliligta ni malilihim dito sa lupa. Sapagkat hindi katulad ng memorya nyo ang memorya ko, hindi tulad kayo sa akin tao. Nek karameneyahanam, nek karameneyahanam, nek karameneyahanam. Ang mga bagay nyo dito sa lupa ay napapangalanan ninyo. Ngunit ang mga nilikha sa lupa, pangalanan nyo man ang pangalanan, ang tunay na may batid, ang tunay na bumuhay. Nek karameneyahanam, nek karameneyahanam, nek karameneyahanam. Sumainyo ang kapayapaan, pagharian, kayong lubos. Mahal na mahal ko kayo. Tuwiran ko ang tinuturan. Mahal na mahal ko kayo. Buhay po ba ang Diyos? Buhay po ba ang Diyos? Napakabuti ng Ama. Napakadakila. Sa sabon may matapang. Sa pabango may matapang. Sa bibig may matapang. Buhay ba ang Ama? Subalit, sa taong matibay manampalataya, yaon lamang Espiritu ng Ama ang suma sa kanila. Hindi tulad ng pabango, hindi tulad ng sabon, na matapang, na napaparam din. Ang Espiritu ng Ama ay todo tapang ang taglay. Walang makapapantay sa tapang. Kaya't sino man ang bahaginan, hindi naduduwag, kundi lalong tumatapang. Sumainyo ang kapayapaan, pagharian kayo, mga minamahal. Hatya karamale yakarana, nek karameneyahana, nek karameneyahana, nek karameneyahana. Buhay ba ang Ama? Buhay ba ang Ama? Hindi lahat ng hindi nakakalakad at hindi makagalaw may pilay ang balakang o napilay ang balakang. Kung minsan kahit nabugbog ka lang, nabugbog ang balakang mo,
Dahil nandiyan ang spinal column, talaga hindi ka makakalakad. Sapagkat yan ang pinaka-principal route na pinagmumulan patungo sa iyong paa, bugbog. Kahit walang makita sa x-ray. Hindi naman nakikita sa x-ray yung pinakaloob nun, maliban ni MRI ka. Paano mo masasabing walang diferensya? At hindi rin lahat ng mechanism or makinarya ay nakikita lahat ng diferensya. Sapagkat kung nakikita lahat, wala nang nagkamali sana. Patotoo lamang na ang lahat ng ginawa ng tao hindi perpekto. Ngunit ang gawa ng Ama, walang hindi magiging perfect sa lahat ng sandali. Sumayin nyo ang kapayapaan, pagharian kayo, mga minamahal ko. Nekkaramaneyahanam, nekkaramaneyahanam, nekkaramaneyahanam. Buhay ba ang Ama? Buhay ba ang Ama? Katulad mo, kahit hindi ka pilay. Dapat sa tao, kung totoong mananampalataya at nananalig, malalim ang pagtitiwala. Ngunit, paano mo nga paniniwalaan ang kapwa mo lamang? Walang maniniwala sa tao na kapwa niya maliban ang nakakadama sa kanya. Ngunit yung hindi nakakadama sa kanya ay hindi niya na mapapaniwalaan kailanman. Gaano man katotoo at gaano man kabuti ang sasabihin niya, hindi niya na mapapaniwalaan kapag nawala na ang tiwala niya. Subalit ang Ama, hindi man kayo naniniwala na siya'y makagagawa ng tunay na hiwaga sa inyong lahat, patuloy pa rin siyang naniniwala sa inyo at patuloy pa rin siyang nagmamahal sa inyo. Kaya't patuloy siyang hindi nagsasawa sa kanyang pagbababa, sa kanyang pangungusap ng mabuting balita. Hetya karamaneya, nekkaramaneyahanam, nekkaramaneyahanam, nekkaramaneyahanam. Buhay ba ang Ama? Buhay ba ang Ama? Kaya, pakaiwasan ninyong mga matatanda na ang kayo ay mapaupo, mabagsak ang inyong balakang. Sapagkat marurupok na ito, hindi na katulad ng bata pa. Ang bata, kahit na mabagsak, mabali nga ang buto maaari pang magbalik at mayunat. Tumubo pa yung kanyang mga ligament. Sapagkat ito, kumbaga sa puno, ay patuloy pang nagsisibol ng ugat. Ngunit kayong matatanda, wala na. Sapagkat papunta na sa patuyot ang ugat nyo. Hetche karamale, nekaramaneyahana. 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 Sumayinyong kapayapaan, pagharian. Kayo, tanong nyo sa mga nag-aral ang tinuran ko. Huwag si Constancia, tanungin ninyo. Sapagkat si Constancia ay walang batid sa winika ko. Hetche karamaneya, nekaramaneyahana. Nekaramaneyahana. Buhay ba ang Ama? Buhay ba ang Ama? Sumayinyo ang paghahari ng Ama, Anak at Espiritu Santo. Kumusta ka na? Ikaw, kumusta ka na? Kailangan bumuti dahil kailangan kanila. Ang isang malakas at matipuno na puhunan niya ay lakas. Kapag ito ang nawala, wala na siyang puhunan. Katulad ng mga boksingero. Kapag nawala ang lakas nila, hindi na sila mananalo. Hindi sa buong panahon ay ang pinahiram sa iyo ng Diyos, Ama mo, ay sa iyo. Lalo't higit kapag nakita niyang niloloko mo na lang siya. At naging kayabangan na ang taglay mo dahil sa kaloob niya. Ngunit, habang nakikita niya, tapat ang puso mo.
kailan may di niya babawiin ang kaloob niya sa iyo. Sumainyo ang kapayapaan, pagharian kayo. Hatcha karamaneya, net karamaneya hana, net karamaneya hana, net karamaneya hana. Buhay ba ang Ama? Buhay ba ang Ama? Buhay ba ang Ama? Sapagkat kung lahat ng gawa ng tao ay perfect, wala nang nagkamali sa panggagamot. Patotoo lamang na walang tunay na perpekto sa buhay ng tao, maliban ang nagpapahiram ng buhay sa lahat. Sa makatwid, kung sinasalig mo ba ang tunay na buhay mo sa tunay na perpektong gumawa sa buhay mo, maaari bang magpatuloy ang pagluha mo? Bagamat niloob niya at pinahintulot ito? Hindi. Sapagkat ang lahat ay binibigyan niya ng hangganan. At natatamo ito ng mga totoo at tapat na kumikilala sa gawa ng Ama. Net karameneya hanam, net karameneya hanam, net karameneya hanam. Sumayin niyo ang kapayapaan, pagharian kayo, mga minamahal ko. Buhay ba ang Ama? Buhay ba ang Ama? Mabuti pa kayo. Alam niyo na mensahe. Ako sa totoo lang po, hindi ko natatapos minsan, nakakatulog ako eh. Kaya ulitin ko na naman sa simula dahil wala, yung aking pinakikinggan eh, wala ba doon sa limit kung i-adjust mo kung na hanggang saan ka na, magsisimula ka. Eh, kaya ang ulit-ulit ko napapakinggan yung simula hanggang kalahati. Nakatulog na naman ulit ako. Naku, magsisimula na naman ako sa una. Hanggang sa namimemorya ko yung una. Yung banda huli. Wala. Patotoo lamang ang salita ng Ama. Hindi nyo lahat matatandaan. Buhay ba ang Ama? Subalit, kahit di natatandaan ang isip mo, sinasabuhay mo sa puso mo, sigurado may magagawa pa rin mabuti dulot sa iyo. Alam kong may magagawa ang Ama. Alam kong may magagawa ang Ama. Pagkat winika niya, manalig ka na. Bawat araw ako sa inyo'y naghihintay. Alam kong di ringgin kayo ng Ama. Alam kong di ringgin kayo ng Ama. Pagkat winika niya, manalig ka na. Bawat araw ako sa inyo'y may nakalaan. Mayroong magandang mangyayari sa inyo, aking mga minamahal. Mayroong magandang mangyayari sa inyo, manalig, umangkin at tanggapin. Buhay ba ang Ama? Buhay ba ang Ama? Kay buti ng Ama, kay dakila niya, tunay na wagas at tapat ang pag-ibig niya. Walang maliw
noon ngayon at kailanman. Tapat kung magturan, wagas kung magmahal, katotohanan ang aral, ang bawat segundo'y siya ang buhay. Ding dong, coming. Ding dong, coming. Sabi naman ng may-ari ng tahanan. Ding dong, yung pala nagdo-doorbell. Ay, pera po. Door to door. Ay, tuwan-tuwa. Buhay ba nga ma? Ay, purihin. Purihin ang Ama. Purihin ang Ama. Mga minamahal ko sa iba't ibang dako, sa ibayong dagat, magalak kayo at magpuri sapagkat maganda na ngayon ang ating dating ng internet. Patotoo lamang, marami bang naging problema? Tunay na hirap ba patid-patid hindi makagaan sa inyong pakikinig at pangnunood? Hirap na hirap ba ang inyong kalooban, ang inyong kaisipan kung paano putol na naman? Nako, meron ekang boses, wala namang picture. Nako, may picture, wala naman ekang boses. Laging di kumpleto. Ngunit at pasubali, patuloy kayong nagbata. Patuloy niyong pinakita ang katapatan ninyo na bagamat di nakukumpleto ang panunod ninyong masaya dahil sa pakikinig ay kumpleto na nakikita at naririnig ang mga mensahe. Ngunit ang puso niyo ay naaaliw kahit hindi ninyo nakikita, hindi niyo naririnig na maigi. Patuloy kayo nagbata hanggang nakita ninyo ngayon. Patotoo lamang ng Ama, lahat, anuman ang sagabal, anuman ang pinagdaranan, anuman ang pinaghihirapan ng isip at damdamin, isang araw kapag nilob at ginusto niya, magaan at maluwag na tatanggapin ang marapat. Kaya't matutuwa na kayo ngayon sa pakikinig at panunood. Pagharian kayong ganap. Hetcha karamale ya karaneya, ne karamaneya hanam. Patotoo lamang tao ng Ama, anuman ang nagulo, maari niyang isaayos. Anuman ang nawala, maari niyang ibalik. Anuman at sino man ang nalungkot, nalumbay, maari niyang pagalakin. At anuman ang lahat ng kulang, maari niyang punuan. Heche karamahaleya karamaneya. Lahat ng kaganapan kailangang maganap upang may masambit at may maihayag. Lahat ng nagaganap upang makita ang karapatan at nararapat. Lahat ng kaganapan dapat ninyong ikagalak kapag kayo'y lumalaban, kayo'y magtatagumpay. Dapat ninyong pakita ang katotohanan na kayo'y anak ng Ama. Dapat ninyong pakilala, tapat kayo sa Kanya. Kaya tao, sumainyo ang kapayapaan. Buhay ba ang Ama? Kay buti ng Ama, kay dakila niya, tapat ang salita niya.
Totoo ang wika niya. Ganap kung gumawa siya. Tunay na wagas pag-ibig niya. Ang may pandinig, may pandama, at buhay na kilalang lubos siya. Sumayinyong kapayapaan, pagharian kayo, mga minamahal ko. Nekkaramanayahanam, nekkaramanayahanam, nekkaramanayahanam. Buhay po ba ang Diyos? Buhay po ba ang Diyos? Napakabuti ng Panginoon, napakadakila po ng ating Diyos na buhay. Kayo po ba ay masaya? Pag hindi kayo masaya, hindi po kayo nakaunawa sa salita niya, no? Ang tunay na buhay ay buhay na Diyos. Ano? Tumayo ka nga. Talagang mga ngatog ka paano lagi ka nakahiga? Talagang masakit. Balihuda pa lang ako. Ano ba? Kung baliyan, di ka takatayo. Pag bali ang paa mo, yung balakang mo, hindi ka nga makakagalaw. Sa makatwid, walang bali. Bumagsak. Matanda na, dapat laging inom ng tubig. No? Lalo na kung hindi na kayo gumagalaw, nakakagalaw, hindi na nakaka-andar yung mga ugat nyo, lalo kayong nalalambot, lalo kayong manghihina. At yung bato nyo, anong gigilingin ng tubig? Anong panlinis nyo? Pansala. Pag nagkaka-impeksyon kayo, at napuno ng impeksyon, pag nagkakaroon ng kristal, ang mga ihi ninyo at hindi nalalaglag yun, hindi nawawala. Nabubuo, na bato-bato. Sumayinyong kapayapaan, pagharian kayo. Nekkaramanayahanam, nekkaramanayahanam, nekkaramanayahanam. Sa inyong lahat, mga minamahal, wala man kayong natatanggap katulad sa mga tinatanggap sa dakong ito na mga bagay na pagkain na nagsisilbing gamot. Subalit, napakapalad ninyong nakikisalo pa rin kayo kahit wala kayo sa dakong ito at ninanamnam ninyo ang lasa ng bawat kende. At kumakain din kayo ng tinapay kahit wala sa inyong harapan. Subalit, ang mga naririto, kahit nakakatikim sila kung anong lasa nung kinain nila, kung anong dinampot nila, naibigay sa kanila, ngunit wala sa puso nila'y Ama, mapalad pa kayong nasa puso ninyo'y Ama. Sumayinyong kapayapaan, pagharian kayo, pawang katotohanan ng tinuran ko. Ang may pandinig ay nakarinig. Sapagkat walang malayo na di mapapalapit, walang malapit na di malalayo, ang may pandinig ay nakarinig. Buhay ba ang Ama? Buhay ba ang Ama? Sa inyo lahat, pagpapalay malawak, laganap sa daigdig, siksik-liglig umaapaw, walang katigangan, walang katapusan, walang pagkaubos, walang pagkamaliw kailanman. Kung lahat ng pagpapalang ito ay nakikita ng tao, sino ang mamamatay ng gutom? Pagpapalang espiritual, pagpapalang pisikal, pagpapalang material, lahat ay alay ng Ama. Pagpalain kayo. Tayo na, mga mahal. Ang laging nakikita